is it possible? Kasi alam ko may ministry training program sila sa church nila, pero sa church lang nila. Yun yung una noon. Pero nalaman ko yun through internet because of my research. Nung nagkausap kami ni Dr. Ernie dito when he visited last year, tinanong ko regarding that. So parang blank lang yung mukha niya. Parang, I'm willing to go there to be trained regarding your biblical counseling ministries. Parang hindi siya sumagot. So hindi ko na siya inulit pa ulit. Sabi ko baka ayaw niya akong pumunta. Sabi kong ganon. Pero siguro nga dahil may plano pala sila actually as a church to invite pastors actually sa kanilang ministry training program sa kanilang church. Okay? So next slide po. So train in the church for the church. Ito po yung kanilang slogan. So ang target nila is for us to be trained sa church nila so that we can also be able to apply yung mga bagay na aming matutunan sa kanilang church. Next slide. Okay, ito po yung aming class. We are 12 students. Dapat 10 lang. Dapat ito siguro they added 2 more dahil siguro kaya pa naman nila with their budget. So ako lamang po yung nag-iisang Asian. So kung inyong mapapansin. At halatang-halata po talaga ako habang nandun ako na hindi ako taga-Amerika. Okay, so ito po si Dr. Ernie. Ito po si Mark Trigiac and si Mark Shaw. Siya yung last speaker namin that time. So lahat po ito ay mga ka-classmate ko po doon. So hindi naman po ako nag-nosebleed and praise God for that. Pero actually, this black guy is really good kasi para siyang si Kevin Hart kung magsalita. Ewan ko, kilala niyo si Kevin Hart. Pero nakakaaliw talaga siyang magsalita at medyo komedyante po siya. So most of them actually are, some of them are already ACBC certified counselors. So they were encouraging me na gawin mo yan, pagpatuloy mo yan. So yung isa actually, he was able to finish it for 7 months. At ako yata yung pinakamatandang pastor na nandito. Most of them, yung isang longest na pastor is 8 years. Ako yung 19 years. So they have that kind of respect. Pero tahimik lang din naman ako sa kanila. Okay, next slide po. Ito po yung aking mga inaral during that time. 2 days po yung 3 sessions. So, session 1, the dream, characteristics po ng isang counselor, passing the torch, equipping the saints. Session 3, heart idolatry and the counselor. Session 4, what in the world is happening in the biblical counseling world. Dahil nga medyo malaki yung problem po ng mga integrationists doon, so inaral po namin din yung mga bagay po na yon. And then session 5, setting up and managing a local church counseling shepherding ministry. Ito po yung parang pinaka-importante sa akin. Kasi kaya po ako nagpunta dito at inatinan po ito dahil dito. Okay, yan po yung parang pinaka-crucial. And then pinadalan po ako ng parang format nila kung paano nila ginagawa yung biblical counseling ministry sa First Baptist Church. So I have their 72 pages yata yun kung alam mo yun, standards, paano ka magka-counsel, ano yung mga standards na dapat gawin ng isang local church in terms of counseling. So yun din po kasi yung plano ko na establish dito sa ating church, especially sa Higher Rock, dahil ito din po yung dahilan kung bakit din po ako inalaw ng Higher Rock to attend this training. And then yung last part, dapat ito more on question and answer lamang time with Dr. Ernie, pero it was a blessing that Mark Shaw was available at that time. Mark Shaw is actually, sabi nga ni Dr. Ernie, is one of the known people na ang specialty niya is about addiction. Okay, all kinds of addiction. So alam niya po yun. So alcoholism, sa alcoholics, sa drugs, sa food, anything na addiction ng tao, kahit cellphone and everything. Pero yun nga, may mga diniscuss kami regarding drugs. Actually, ang galing niya. Sobrang galing. Alam niya kung ano yung effects ng drugs na ito, alam niya kung ano yung long-term effects ng mga drugs na ito. Name all the drugs in the US, kabisado niya ang lahat. So, ako namamangha dahil actually katabi ko siya at that time. Kaya after nung teaching niya, I invited him. Sabi ko, is it possible, Dr. Mark, if you can visit the Philippines, if ever I will be inviting you to teach us about addiction. So, sabi niya, let's see if the church will allow me. Sabi ko, Dr. Ernie already visited our church, so at least you know him. It would be easier for you to trust me. Something like that. So parang, he visited. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagpunta pa nga doon si Steve Lawson. Joke lang. Joke lang yun. Siyempre, di ko na sinabi yun dahil baka mamaya.
Okay, ito po yung mga inaral ko. Praise God for this. So may manual po ako for that. So I can go back to that. Next slide. Pictures lamang po. The registration is only $100. Yun po yung isang napakaganda na binigay po ng First Baptist. First Baptist is a very rich church. Mayaman sila. They don't own, kumbaga, yung property nila is, they own 5 buildings, 12 buildings, tapos binenta nila yung iba para mas maayos daw nila. So, parang meron silang remaining 4 buildings. By block yung building doon, isang block. So, ganun kalaki yung church nila at napakaganda. So, they have the money to invest para din sa amin and they were so generous sa aming lahat. Yung $100 na po yun, kasama po yung 3-night stay po doon sa Marriott Hotel. Marriott Hotel is 5 stars. So, tinignan ko nga kung magkano yung per night ko doon, kung magkano nakalagay kasi yun sa apps ko. So, ito po yung aking view. Next slide. So, at least alam nyo na comfortable po. Napaka-comfortable ko po nung dumating po ako doon. This is our first night. Nagturo po dito si Dr. Heath Lambert about the history of First Baptist Church. First Baptist Church started in the 1900. So mga 18-something, 1890s siya nag-start hanggang ngayon. So mahaba po yung kanyang history regarding this. At they are well known, especially during the 80s and 90s. Pero medyo may problem yung kanilang dating pastor, kaya praise God dahil pumalit si Heath Lambert, knowing na napaka-blessing na nagkaroon ng changes actually in their church. So ito po yung first night namin with that. And then, next slide. Ito yung second day namin. Ito yung aking naabutan when meron kaming mug, notes, books na kasama. I was beside actually Dr. Ernie. Ito yung aming setup. So parang table kami doon. Next slide. So yan po yung place namin. This is Mark Shaw. So I was able to talk to him when he arrived. Next slide. So yun po. And then this is their counseling center. Meron po silang Biblical Counseling Center mismo. Kumbaga malaki yung area po na yun. May offices kung saan magko-conduct ng counseling. May conference room, may mga offices lahat ng mga biblical counselors doon. Tapos meron silang counseling offices kung saan sila magko-conduct ng kailang counseling. May bookstore sila for counseling. Lahat ng mga books dyan is about counseling. Ito yung office daw dati ni Dr. Ernie Baker. Wala na siya ngayon doon dahil nag-commit na siya sa Biblical Counseling Ministries Worldwide, which is yung BCMW. Ito po yung dating OIC. Okay, ni Wayne Van de Veer. So, nag-commit na po si Dr. Ernie. Next slide. So, ito po yun, offices nila. Ito nyo, malaki po talaga yun. Binigyan talaga nila ng space yung Biblical Counseling Center nila doon. Next slide. Okay, after that evening, we went to the house of Dr. Ernie. Siya yung nag-host sa amin. Siya po yung nagpa-dinner sa amin that time. Yung pagkain po namin palagi ay Mexican. So, parang, okay, Mexican palagi. So, okay na rin naman yun. So, ito yung kanilang house. Ito yung sila. We were talking about here yung kanyang Geneva Bible. Kasi 1800s pa yung Geneva Bible niya at that time. Tsaka yung paper that time, sabi niya nga, was cloth, silk cloth, yung Bible na yon. Okay, next slide. Ito, marami siyang mga civil war. Ang haba ng kwento niya regarding civil war ng Amerika. So marami siyang collection yan. Ito, mga napatay niya. Mamamatay deer siya. So, siyempre hindi ko mapicturean yung aso nila, si Wrigley. Actually, napaka-playful po na dog na yan. Pagdating pa lang namin, nakita ko na kagad siya doon sa sliding door, nakatingin lang, tapos nakasmile. So, inantay ko lang actually si Brian na mauna, nahiya kasi ako. So, siya yung una-una nakipaglaro. So, mahilig din pala siya sa dog. Okay? So, next slide. Ito yung biblical this is the Bible study group. Wala silang cell, meron sila ng Sunday school. Okay? Yun yung standard most of the time sa churches sa Amerika. Okay? So, they have the Sunday school that is before Sunday service. Parang they will meet an hour. So, maganda po yung naging topic namin that time was in Galatians. Okay? Tsaka ang gagaling sumagot ng mga kalalakihan doon. Grabe.
Akala mo, yeah, English. Grabe. English yung kanilang mga ano. Actually, when they explain, pag may tanong, may question, maganda yung question, the way they answered it, akala mo parang pastor. Nakaka-bless actually. Mga ano lang po yan, kumbaga hindi naman sila mga pastors, mga members po ng church. Okay, next slide. So after that, we went to the other building. Ito po yung building kung saan kami nag-training. Then tatawid ka po, meron po silang second floor, meron pong bridge. So dadaan ka dun sa bridge para pumunta ka doon sa kanilang auditorium. Kaya yun, may picture pa ako na daanan. Konti lang yung picture ko dahil nahihiya ako dahil walang nagpipicture ni isa doon. Actually, nag-aantay ako, wala bang magpipicture sa inyo? Ang mga Americans, hindi sila mahilig magpicture. Wala silang mga ganoon. So, kaya lahat ng picture ko puro patago. Kaya kita mo, nakatalikod sila. Okay, so next slide. So pagbaba mo, puro yan first. First auditorium, first conference hall, first coffee, first, lahat ng mga ano nila, first, sa first children's ministry, lahat ng kanila puro first. Okay, dahil First Baptist Church sila. So ito yung auditorium, first floor, first, second floor, okay, first bookstore. So ito yung kanilang sanctuary. Medyo side na kami dahil medyo late na kami dumating that time. Next slide. And then after ng Sunday service, we had our final lunch and then final Q&A with all the track teachers namin that time. So ang kinain namin dyan ay pizza. So Papa John's. Mas masarap pa rin ang Shakey's para sa akin. Okay. So meron pa ba next slide? Ito yung mga random pictures ko na lang. This is Brian, siya yung una kong naging kaibigan that evening. Siya yung aking nakasama, kakwentuhan ko siya at that time. Then ito this is during lunch with them. Ang kagandahan during this time, kaya memorable ito for me, is that we were able to share our testimony how we became a Christian. So isa-isa yan. So nag-start actually yung katabi ko si Aaron. Nagtanong siya kay, I forgot his name. Ayun nga, tapos they asked me my testimony also, so I shared it to them. And ayun, ito yung sa labas, ito yung van na sinasakyan namin every time na pupunta kami ng church and then going back to the hotel. Okay, ito yung, pauwi na kami dito, papunta kami ng hotel ko, siya papunta ng airport, so nagsabay na lang kami sa isang Uber. Ayun, okay. And then, yan, Dr. Heath Lambert, Dr. Ernie Baker, and yung wife ni Dr. Ernie, si Rose Baker. So, actually, nakakatawa yung kay Rose. Kasi, ang akala niya, TEA student ako. Parang hindi niya alam na taga-higher-rack ako. So, parang, napansin ko nung una, parang hindi yata ako pinapansin ni Sister Rose. Although, bati ako ng bati, especially when I was at home. And then, nung nandyan na kami, paalis na ako, nagpaalam ako sa kanya, Sister Rose, thank you again for your hospitality. Yun and ganyan. And then sabi ko, I'll be going back to the Philippines, going back to Higher-Rock. Oh, you're from Higher-Rock. I didn't know. Ganyan, parang hiyang-hiya siya ngayon sa akin. Sabi niya, say hi to me, to Pastor Bob, to Sister Suki, and everyone, kaya Sister Milaine. And then, if I should have known, I thought you were just a TEA student. Sabi niya sa akin gano'n, I should have packed something for you and for the people in Higher-Rock. So, it's okay. Sabi ko, it's okay. Kaya tuwan-tuwa siya nung nalaman niya, taga-Higher-Rock ako. So, it was indeed a blessing. Thank you for your prayers. Siyempre, it was hard. So, unang araw ko, dahil pag-travel ko, siguro nalaman niyo na yung problema ko, no? Nag-act up lang po yung gastritis ko. Okay, so nanghina po ako dahil hindi po ako nakakain for a couple of hours, actually matagal po. And then, na-experience ko na lang siya during the plane ride. Nakakahiyaman talagang humingi ng wheelchair, pero kailangan kong mag-wheelchair talaga pababa ng airplane. Pero napakabait ng mga Japanese na stewardess. Napakabait nila. Alam mo yun, lahat parang ibibigay nila. But the Lord has been so gracious, been so good. Thank you for your prayers, sa support actually, siyempre ng church, dahil siyempre, nag-sponsor po nito yung aking pamasahe, para at least alam po ninyo, is Higher-Rock and BSL. So happy po ito
ng High-Rock and BSL yung expenses ko for my plane ticket, and at the same time BSL also gave me pocket money. Ano nun? Ano yun? Ay, High-Rock pala. High-Rock, nagbigay po ang High-Rock ng extra, medyo generous amount of pocket money para sa akin. So, inubos ko lahat. Hindi, joke lang. Gino ko lang. Hindi ko nilustay. Tinabi ko yun because I'm preparing. So, after this, there's a next step. So, this is not just attending a conference or a training program, but the next step is for me to establish the Biblical Counseling Ministry in High-Rock. Okay, so please do pray for me dahil nung una kong meeting with them last November was a bit hard to explain it to them, but maybe now siguro mas madali ko na ma-explain sa kanila, and then they were asking for a program. Set up daw ako ng program, what should I be doing with the ministry that I will be establishing in High-Rock. So medyo mukhang ready na ako. So after that, I'll be taking up ACBC certification. Yung pinakamabilis na nakausap ko was 7 months na bago niya natapos kasi it will require 50 hours of counseling sessions na merong magbabantay kung biblical counseling talaga yung aking ginagawa. So hopefully, yung 50 hours ko na yun ay maging mabilis. So that's why I need High-Rock dahil kailangan ko ng mga counseling cases nila doon for me to handle. So after the ACBC certification, I'm praying by March, I'll be studying Master of Arts in Biblical Counseling, MA in Biblical Counseling in March sa Midwestern Seminary. So ito yung kanilang second part nila. Dapat nga nag-start ako ngayon January, pero I'll let it go na lang. So medyo marami po na gagawin. So please do pray for me. Kaya nga sabi nga ni Dr. Ernie sa akin, sa kanyang message, he is encouraging me na maging isa daw sa mga leaders ng biblical counselors dito sa Philippines. Hindi ako nag-reply back pa sa kanya regarding that kasi kailangan ko muna ma-certify, kailangan ko din gusto ko makatapos ng MA in Biblical Counseling sa Midwestern. Online po yun. And then, please do pray for me regarding those things. So, medyo magiging busy ako in terms of my studies. Nag-enroll pa ako kay Dr. Ernie ngayong biblical counseling niya starting this Tuesday pala. So, para at least mag-continue lang yung aking relationship with him. So, please do pray for that. Once again, thank you for praying for me and thank you for your support. And please do support me dun sa mga next steps ko pa regarding the biblical counseling. Okay? Sige, let us start in prayer. Lord, once again, thank you for your goodness, for guiding us this morning to be here once again to listen to your word. And as we study, Lord God, we pray that you will open our hearts, that you will once again renew us, correct us, rebuke us, Lord God, with your word, and help us to be conformed, Lord God, to your Son, Jesus Christ. Lord, bless us this morning, and thank you once again for your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. One of our topics sa training is the characteristics of counselors and counseling at FBC Jacksonville. So ano-ano nga po ba yung mga characteristics na meron dapat ang isang counselor at sa counseling? Isa-isahin ko lamang po yung aming mga dinaanan na sa aming pag-aaral during that time. Okay? Loving, thoroughly biblical, heart worship focused, gospel saturated, prayerful, sensitive to sufferers, practical, not theoretical, skills-oriented, excellence, always growing as a counselor, and fighting for marriages. Okay? Sa aming pag-aaral, sa mga characteristics na ito, may isang, actually, young pastor po doon. His name is Jason. At meron po siyang tanong during that time, especially during the topic of sensitive to sufferers. How can I be compassionate to someone whom I have been counseling for a time, but still don't understand what he must do? Kasi parang nai-irritate daw siya. Okay? Parang nagiging impatient siya. At least naging honest po siya sa part na yun. Sinasabi niya na bakit ako, tinagalog ko na lang dahil American po siya, bakit ako naintindihan ko yung situation at in-explain ko sa kanya ng mabuti pero siya hindi niya naintindihan. In a way, parang nawawalan siya actually ng patience dun sa kanyang kinakaunselan. Ang question niya that time is, how can I be compassionate? For sure, ang kanyang sitwasyon ay hindi kakaiba din para sa inyo. Okay?
Lahat tayo ay nakaranas na maging impatient, okay? Maging mataas ang tingin sa sarili na bakit ako gets ko, bakit siya hindi niya maintindihan kagad na mentality. Maaring naiinis na kayo o nagalit na sa isang tao dahil sa kanyang kahinaan o sa nagawa niyang pagkakamali. Maari din kayo ay nagalit na o nag-react ng hindi maganda sa kapwa. Alam mo yun, naging rude ang inyong way ng inyong pakikitungo sa isang tao. Katulad ng example ko, siya ay irritated sa tao na kanyang kinakaunselan. Siguro, nga matigas talaga yung ulo ng taong ito sa ginagawa niya at mainly hindi nakakabuti kasi ito para sa kanya. Ang naisip ko at that time, actually gusto kong sumagot, kaya nga lang baka mawalan ako ng English. Kaya tumahimik na lang ako. It's better to be, okay. I'll be praying for you, my dear brother. Okay. I myself felt that way. Okay? Irritated. Sa dami na ng counseling ko in my 19 year as a pastor, in truth, nakakawalan talaga ng patience, lalo na kung hinaharap mo na actually yung word ni God sa counseling at parang wala pa ring effect sa kanyang buhay. Wala man lang parang conscience o hindi man nakita na kasalanan ang kanyang ginagawa. It's really something na nakakawala po talaga ng pasensya. But through time and by the grace of God, I learned to understand ang mga tao na aking pong nakakausap. Okay? Tao na nagkakamali, hindi naman sinful yung kanilang ginagawa, pero hindi lang nila alam kung ano yung tamang gawin o maging sa kanilang nagagawang kasalanan. Mainly dahil ako din, in truth, ay nagkakamali. Sino ba sa inyo hindi nagkakamali? Okay? At sino ba sa inyong hindi nagkakasala? Kaya nga, parang kung nagkamali o nagkasala ang isang tao at parang pag nagalit ka sa kanya, ikaw ba hindi nagkakamali? Ikaw ba hindi nagkakasala? So maganda na maging thinking po natin yung bagay po na ito. Be reminded, nakakalakad lang ako ng matuwid dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kung ano man ang nagawa niyang kasalanan, hindi malayo na magawa ko din ang kasalanan na yon. Because it's only by the grace of God kung ako po ay hindi nagkakasala o hindi ko nagagawa yung mga pagkakamali na kanyang nagagawa. At ito yung palagi kong iniisip. Hindi lamang iyon, alam ko na narito ako bilang pastor upang tulungan din ang bawat isa sa kanilang paglakad sa ating Panginoong Diyos. Matigas man sila sa kasalanan, ang paalala ng Diyos sa akin ay magpakita ako palagi ng pagmamahal sa kanila at pag-unawa sa kanilang sitwasyon. Kailangan po tayong matuto na magkaroon po ng compassion. Ito po yung isang bagay na aking natutunan for the longest time in my ministry. Mahirap po ito, but I have learned that through the years at siguro napaalala sa akin ito dun sa question po nung isang kasama ko po doon sa training program po na ito. Siguro kung inyong babalikan, ito ay dalawang characteristics na nabanggit kanina. Loving and sensitive to sufferers. You are to be loving. Paano daw tayo malalaman na tayo ay anak ng Diyos? Kung tayo ay marunong magmahal sa ating kapwa. Okay? Dahil lahat tayo ay may relasyon sa kapwa, sa maraming paraan, sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, kaopisina, ka-classmate, kapitbahay, kapatiran dito sa church. Marami po tayong relationships. Paano ba tayo makitungo sa mga relationships na ito sa ating mga kapwa? At maraming sitwasyon po na talagang masusubok po yung ating pananampalataya. And sometimes we would also think na loving na ako eh. Compassionate ako eh. Kind ako eh. Alam mo, we tend to think that way, but in reality, if you're just going to look at your lives, titignan nyo maigi, in a lot of ways, hindi po tayo kind. Hindi po tayo loving, hindi po tayo, alam mo yun, gracious sa ating kapwa. Kung ako, bilang pastor ninyo, ay may panalangin na lumago sa characteristics na aking nabanggit kanina, aking dalangin din na kayo ay lumago din sa character ng compassion. Compassionate nga ba kayo sa inyong kapwa? I'll give you siguro 10 minutes muna bago ko mag-continue to think about that. The joke lang. Okay? But think about it. Compassionate nga ba ako sa aking kapwa? Okay, bilang isang mananampalataya, mahalaga na ito'y makita ninyo sa inyong buhay upang lubos ninyong maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. We will be studying about compassion. Okay? At ating pong buksan ang ating mga Bibles in Colossians chapter 3 verse 12. Basahin ko lamang po ito in ESV version, Colossians chapter 3, verse 12. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts. Ito po yung ating aaralin.
Kung idadagdag ko lamang po yung iba, kindness, humility, meekness, and patience. At meron pa pong iba doon sa verse 12. Kung inyo pong maalala, ating inaral nung unang Sunday ng January, ang Colossians chapter 3, verse 1 and 2. In context, susundan ko lamang po yung ating pag-aaral doon. If you have your Bibles open, kung inyo lamang pong titignan, pwede nyo po kong sundan para makita lamang po natin yung konteksto ng ating pag-aaral. Okay? Dito po sa verse 1, tinawag po tayo o may katotohanan patungkol po sa isang mananampalataya na siya ay buhay na kay Kristo Jesus. At kung tayo ay buhay na kay Kristo, dapat po tayo na sumusunod at lumalakad ayon din sa kanyang buhay. And then may meron pong binigay na command in verse 1 and verse 2. Yung una pong command, seek the things that are above. Okay? Ibig sabihin po nito, i-desire natin yung mga katotohanan na nais ng Diyos para sa atin. So yun yung dinidesire natin. Yun yung seeking, desiring. Kaya desire ko na magawa ang kalooban ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin po ng seek the things that are above. Pangalawa, set our minds on things that are above, not on the things on earth. Punan natin ang ating isip ng mga bagay na maka-Diyos, biblical, okay? At alisin na daw natin sa ating buhay yung mga makamundo at ang maging laman lamang ng ating isip ay kalooban ng Diyos. So anything that is earthly, anything that is ayon po sa mundo, sa pananaw ng tao, okay? Okay lang po. Okay lang po ba kayo, Sister Violi? Okay lang. Okay lang ho yan. Pinatid kasi ni Cooks eh. Napatid po siya dun sa ilaw. Kaya nawalan po ako ng liwanag. Okay lang kayo, Sister Violi? Okay lang po. Okay. So, dito po makikita natin may dalawang command. Seek and set our minds. Okay. In verse 3 and 4 ay pagpapaalala ng katotohanan kung tayo ay buhay na kay Jesus, tayo ay patay na sa ating mga sarili. Okay? At dahil sa ating pagiging isa kay Jesus, tayo ay makakasama niya in glory. So, if you are alive in Christ, you are dead to yourself. Ibig sabihin, patay na yung dating Jairus. Okay? Patay na yung dating kayo. Kung kayo ay tunay na buhay kay Kristo Jesus. Then verses 5 to 9, kung tayo ay buhay na kay Jesus at patay na sa ating mga sarili, inyong tignan na ikaw nga ay tunay na patay na sa iyong buhay na makasalanan dati. Siguruhin mo. Sinek niyo ba yun? Kung ako buhay kay Kristo, patay na ako sa dati kong ako. Sinek niyo ba yun? Napatay ka na sa dating ikaw? O kaya patuloy ka na namamatay dun sa dating ikaw? O kaya meron ng mga patay na bagay na talaga doon sa dati mo. Siguro parang ako, no? Patay na yung pagmumura ko. Kasi dati, palamura ko. Patay na ako doon sa buhay na yon. Patay na rin ako siguro doon sa mga bisyo. Okay, dahil dati umiinom ako. Okay, meron ako mga vices before. So, meron mga bagay na automatic sana napatay na dapat tayo. At ngayon, siyempre may mga ugali po tayo, dapat namamatay tayo doon. Okay? Chine-check po natin yon. At dapat ina-assess po natin ang ating buhay sa bawat araw. Kaya nga po dito sa verses 5 to 9, meron pong command ulit dito si Paul kung saan sinabi niya, put to death. Okay? So ano yung mga katangian na dapat daw na mamatay sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So makikita natin kung ikaw ay Kristiyano, dapat pong mga bagay na nabanggit na yon ay hindi na dapat nakikita. Hindi na po dapat buhay. Tinalikuran na po dapat natin yon. And then in verse 6, may paalala na dahil sa mga kasalanang ito, ang galit ng Diyos ay darating sa mga tao na namumuhay sa kasalanang ito. So kung namumuhay ka pa raw in sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, ang galit ng Diyos ay nasa iyo. At may kaparusahan kang kakaharapin. In verse 7 to 9, ito ang ang buhay dati, inyong iwan na ang buhay na ito at idagdag pa ninyo na alisin sa inyong buhay ang mga kasalanang ito. Hindi po ito exhaustive. So kung patay ka na dun sa mga unang set na binigay, dapat mamatay ka din sa mga kasalanang ito. Ano po daw yung dapat na mamatay ka o alisin mo sa iyong buhay? Anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. So dapat daw, alisin na po daw natin yung mga kasalanang yun sa ating buhay. Kasi nga kung ikaw ay mananampalataya na tayo po ay sinasanctify, binabago na maging kawangis po ni Kristo Jesus. And then verse 10 to 11, dahil kayo ay isa na kay Jesus,
kayo ay napatawad na at nabago na kay Jesus. Alam nyo ba na kung ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay bago na kay Kristo Jesus? Okay? Kung ikaw ay bago na, you are to put on the new self. Hindi na dapat yung dating buhay ang nakikita sa iyo. Okay? May pagbabagong hatid si Jesus sa ating mga mananampalataya. Bagong karunungan na ang tuon ay ang lumago sa karakter ng ating tagapaglikha. Kaya nga sabi doon sa verse 10, being renewed in the knowledge after the image of its Creator. So ang nasa isip ngayon daw ng isang mananampalataya ay mabago sa wangis at imahe o karakter ng Diyos. So i-check po natin yun sa ating buhay kung tayo ay tunay ng mananampalataya. Ikaw nga ba ay nababago sa image ng Diyos? Sa bawat araw na lumipas na simula nang ikaw ay naging Christian, nakikita ba sa iyong buhay ang image ng Diyos o yung kanyang karakter? Kasi hindi po profession of faith lang ang Christianity. Marami pong mga magsasabi, Christian ako, pero hindi po nakikita sa buhay. But laden po ang buong New Testament, especially sa letters po ni Paul, paalala palagi ni Paul kung ano yung dapat na buhay ng isang mananampalataya. At mahalaga na makita po natin at ipanalangin ang mga katotohanan ito. And then sabi po sa verse 11, ito ay para sa lahat. Okay? Jew, Gentiles, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ang Diyos ay kikilos sa buhay mo at ikaw ay kanyang babaguhin. At bilang anak, may pagbabago dapat na magresulta sa iyong buhay. So mahalaga na makita po natin ito. Kung may panawagan na put off sa ating nadaanang verses, sa ating passage ngayong umagang ito ay may command din muli na ibibigay si Paul dito sa verse 12. Sabi niya, put on. So put to death, and then put on. Parang nawawala yata yung water ko. Ayun ang water ko. So, ibig sabihin po ng put on, inyong isabuhay naman ang katangian ng Diyos na kanyang babanggitin. So, balikan po natin yung Colossians 3:12. Okay? Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts. Yung word po na put on in Lonida is to put on clothes without implying any particular article or clothing, to clothe, to dress, to put on. Okay, parang simple lamang po siya. Ito ay command na iyong isuot na para siyang damit, ang katangian na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. So, ibig sabihin, pag kami sinuot po tayo, di ba, anong suot ko ngayon? May jacket ako, naka-long sleeves ako, naka-pants ako, naka-leather shoes ako. So, nakikita ninyo. Ganon din po yung characteristics na nais ng Diyos para sa atin. Isuot natin siya na parang damit na nakikita yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito sa amin, hindi, basta ako, mabait ako. Hindi, dapat nakikita. Hindi, kind ako. Hindi, compassionate ako. Dapat po ito ay na-experience ng ating kapwa. Ibig sabihin, kung ito ay parang damit, ito din ay dapat din na nakikita sa ating buhay. Pero mahalaga na manawaan natin, siyempre yung mga susunod po na phrase dito po sa verse 12. Okay? As God's chosen ones, holy and beloved. Iyong iput on ang karakter ng ating Panginoong Diyos dahil sa mga katotohanan ito. Bakit kailangan makita yung buhay ng Diyos sa akin? Bakit kailangan makita yung karakter niya? Okay? May dahilan ang mga bagay na ito. Una, dahil tayo ay pinili ng Diyos. Napakahalaga po noon, God's chosen ones. Alam niyo ba na napakahalaga yung word po na ito, God's chosen ones? Hindi tayo, actually, kasi yung ibang tao ang thinking nila, ako yung pumili sa Diyos. Ako ang nanampalataya. Okay, yun yung thinking ng iba. But in truth, tayo lamang po ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Kung hindi tayo, out of His mercy and grace, pinili ng Diyos na tayo po ay mapatawad at maging kanyang mga anak. So, ibig sabihin, wala po ni isa sa ating karapat-dapat na piliin. Wala po sa atin ni isa karapat-dapat na maging anak ng ating Panginoong Diyos, kung hindi dahil lamang sa kanyang pagpili. So, ibig sabihin, wala pong pwedeng sabihin, ako mabait ako. O ako religious ako, o kaya ako mas mabuti akong tao sa taong ito. Hindi po nakabase ang ating Panginoong Diyos sa bagay po na ating nagagawa, kung hindi ito po ay nakabase sa kanyang divine election. Kaya nga po napakahalaga, pinili ako ng Diyos. Out of the billions of people, billions nga ba?
O millions na lang para safe tayo. Out of the millions of people dito po sa buong mundo, pinili ako na marinig ang gospel, makita ko ang aking pagiging makasalanan, makita ko ang kabanalan ng Diyos, pagsisihan ng lahat ng ito at manampalataya kay Kristo. Out of the millions of people, I was chosen by God. Bakit nga naman hindi ako mamumuhay para sa Kanya? Bakit nga naman hindi ako dapat lumago sa Kanyang karakter kung sa unang pagpapaalala pa lamang dito sa atin sa Colossians chapter 3 verse 12 na ako'y pinili niya. Kaya nga po napaka-importante ang tinatawag po na doctrine of election. Okay? Hindi ako mag-dwell po sa katotohanan ito, pero maganda na tignan po lamang natin at least in 2 passages yung importansya po ng election of God. In Ephesians chapter 1 verse 4, sabi po doon ni Paul, even as He chose us in Him before, kailan daw? The foundation of the world. So, hindi pa nalilikha ang lahat, pinili niya na ako. Wala pang let there be light. I was already chosen by God. I was already in His mind. Kita niyo yung blessing ng election? Wala pa akong nagagawang masama, wala pa akong nagagawang mabuti, wala pa ako dito sa mundong ito, pero ako'y pinili na niya na ako'y kanyang magiging anak. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, sabi po doon, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. So dapat daw tayo mapuno ng pagpapasalamat dahil sa pagkakapili natin. At dapat tayo mapuno ng pagpapasalamat. Kasi wala ho talaga tayo eh. In truth po, ako dapat po ay parusahan ng Panginoon for eternity sa aking mga kasalanan. But out of His mercy and grace, ako po ay Kanyang pinili. Ikaw nga ba ay may kasiguruhan na sa iyong buhay na ikaw ay tinawag nga ng Diyos sa kaligtasan? Are you chosen? And if you are chosen, then dapat lamang po na mag-grow po tayo sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, dahil tayo po ay tinawag na maging holy. Actually, we are called holy already before. Tayo ay tinawag at iniligtas ng Diyos para sa kabanalan. Ibig sabihin ng holy is to be set apart or separate. Tayo ay hiniwalay na ng Diyos sa mundo at sa kasalanan. So yung holiness ay separate po. Dapat hiwalay na po tayo sa kasalanan. So kung dati, with regards to the compassion topic po natin, dati impatient tayo, irritated tayo, angry po tayo sa mga tao na ating kinakausap, dapat po hindi na ganon. Dapat separated na po tayo dun sa mga makasalanang pag-uugali na kinamumuhian po ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay tinawag ng Diyos sa kabanalan at dapat na mamuhay ayon sa ating pagkakatawag at sa ating panawagan, dapat tayo po ay mamuhay ng hiwalay na sa kasalanan. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Ikaw nga ba sa biyaya ng Diyos ay namumuhay na hiwalay na sa mundo at sa kasalanan? Hindi ko sinasabi na perfect na holiness, pero tayo dapat nakikita natin na tayo po ay may paglago, okay, sa kabanalan. Lumalago po tayo, mas nagiging kind. Kung kind ako ngayon, mas magiging kind pa ako bukas. Kung compassionate ako, mas magiging compassionate dapat pa ako bukas. Kasi walang katapusan po 'yun eh. Kasi minsan ang thinking natin, patient na ako. But after a week or two or another day, may situation na bibigay sa'yo si God para ma-test ang iyong, hindi pa pala ako patient. Actually, until we die, mag-grow pa tayo at huwag niyong isipin, loving na ako. Ako hindi ako talagang magagalitin. Hindi po. Baka mamaya pag kunyari matanda ka na nasa ospital ka, hindi ka pinapansin ng nurse. Siyempre, gagalit ka no, di ba? Na hindi ka matitest pa rin eh. Pero in all of that, tinawag pa rin tayo ng Panginoon na maging banal. Kasi gusto pa rin ng Panginoon na patuloy tayo na nagbabago para sa kanyang kaluwalhatian.
Pangatlo, hindi lamang po tayo chosen and holy. Okay? Pangatlo, tayo ay God's beloved. Kung merong pinagtuunan ng pag-ibig ang Diyos, pinagtuunan niya ng puno ng pag-ibig ay ang mga tao na kanyang niligtas. Ibig sabihin, tayo po ay pinakamamahal ng Diyos. Sabi po sa Ephesians 1, verse 4, yung last part po ng verse 4 and then verse 5, sabi nga, in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Tayo, sa mayamang pag-ibig ng Diyos, pinili niya, okay, na maging anak. Kaya nga mahalaga na makita natin, ikaw na pinakamamahal ng Diyos, paano ka namumuhay ngayon, lalo na sa mga katotohanan na ating mga naaral. Kaya dapat lamang na tayo po ay tumugon ng may pagsunod. Sa lahat ng mga katotohanan ito, ano sa tingin ninyo ang dapat na maging tugon natin sa kautusan ng Diyos? Kung may command, put on compassionate hearts, ano yung dapat na maging tugon natin? Ikaw ay chosen, ikaw ay holy, ikaw ay dapat separate na sa kasalanan, at the same time, ikaw ay mahal ng Diyos. Ang tugon lamang po natin ay ang sumunod at isabuhay ang nais niya para sa kanyang mga pinili sa kabanalan at mga minamahal. Kung hindi mo nakita o naunawaan ang kadakilaan ng katayuan ng isang anak ng Diyos, inyong ipanalangin na kung tunay nga kayong Kristiyana, makita ninyo ang katotohanan ito. Kung hindi, baka nga hindi pa kayo mananampalataya. Dahil ang isang tunay na anak ng Diyos ay tutugon ng may pagpapasalamat at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang isang Christian po kasi, excited yan, ay oo nga no. Oo nga, hindi ko na isasabuhay ito. Dapat Lord, maisabuhay ko ito. May desire. So in every truth being revealed in Scripture, as a Christian, syempre po kung nasa atin po yung banal na Espiritu, may pag-udyok po ito na makonvict tayo at makita po natin kung ano po yung dapat nating maging tugon sa mga katotohanan na hinahayag ng Diyos. I-desire po ito ng isang Kristiyano. Kung walang desire, maaring may kasalanan o maaring baka wala pa talaga kay Kristo Jesus. Ang aking panawagan upang tunay na maging totoo ang ating aralin ngayong umagang ito sa buhay mo, ay tumugon ka sa panawagan ng kaligtasan. Kasi po, sa pag-aaral po natin na put on compassionate hearts, baliwala po ito kung hindi ka pa mananampalataya. Para ma-experience mo talaga ang tunay na pagbabago at tunay na ma-apply ang compassion sa ating kapwa, kailangan mong marinig ang panawagan ng kaligtasan. Iyong panampalatayanan si Jesus, kilalanin ang dakila niyang ginawa para sa ating mga makasalanan. Siya ay namuhay ng matuwid, sinunod ang kautusan para sa kalawalatian ng Ama. Ito ay kanyang ginawa upang ang mananampalataya sa Kanya ay makatanggap ng katwiran sa Kanyang pangalan na hindi nating magagawa. Hindi lamang iyon, na ating panampalatayanan ang perfect life ni Christ for us. Okay, hindi lamang iyon, si Jesus ay namatay din para sa ating mga kasalanan. Kanyang inalay ang kanyang buhay para pagbayaran ang kasalanan mo. Makasalanan tayo at hindi po natin kayang pagbayaran at si Kristo po ang nagbayad. Hindi po natin kaya gawin ito at ito ay ginawa ni Jesus ng buong puso upang ang tao na mananampalataya sa Kanya ay tunay na makatanggap ng kapatawaran. At si Jesus ay nabuhay muli 3 araw, pinagwagian ng kamatayan dahil hindi siya kayang panghuwakan ito. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus sa Kanyang muling pagkabuhay, ikaw ay magiging isa sa Kanya at magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay tinawag ng Diyos na manampalataya kay Jesus. Hindi lamang po yun, ikaw din ay dapat na magsisi sa iyong mga kasalanan. Kilalanin mo ang iyong kawalan at iyong ihingi ng kapatawaran ang mga nagawa mong kasalanan laban sa ating Diyos na banal. If you confess your sins, ang Diyos po ay mahabagin at tunay din po siya na magpapatawad sa iyo. So kung wala ka pa kay Jesus, ikaw ay manampalataya kay Kristo at ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Ito ang panawagan ng kaligtasan. Kaya nga, ayoko kasing masayang yung pag-aaral natin about compassion. Kung wala ka pa kay Kristo Jesus, so kung wala pa, then pray right now. Ask the Lord to have mercy on you and for you to come to faith and to turn away from sin. Pero kung ikaw ay mananampalataya na, tunay na isa na kay Jesus, ito ang panawagan mo. At itong panawagan para sa mga mananampalataya.
put on compassionate hearts. Sa ating pag-aaral ng karakter na ito, mahalaga na makita ninyo ang iba pang mga bagay na karakter ang iba pa karakter at ito po ay nakatuon sa ating pakikitungo sa isa't isa. So yung mga commands na ibinigay po dito sa verse na ating inaaral ay about relationships. Okay, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, forgiving each other. So siguro maaari po sa konteksto po ng Colossae before, sila po ay medyo may problem pagdating po sa pakikitungo sa kanilang mga kapwa. Kaya dito binibigay ni Paul yung mga kautusan na ito dapat yung maging attitude mo. Ito dapat yung maging character mo sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa. In reality po sa atin, in our church, lahat po tayo magkakaiba eh. Diba? Yung iba hilig ganito, yung iba mahilig tumawa, yung iba mahilig na tahimik lang, yung iba, alam mo yun, yung parang wala lang, atin lang, uwi na. Yung iba naman, gusto mag-stay, dito na gustong tumira. Okay? Yung iba makwento, yung iba matakaw, yung iba ayaw kumain. So iba-iba po tayo. So dahil iba-iba po yung ugali natin, magiging challenge po yun sa atin kung paano po tayo makikitungo sa ating kapwa. Kaya po, meron pong panawagan sa atin na dahil iba-iba ang ugali ninyo, iba-iba yung inyong mga personalidad, you have to have this kind of character. Dahil ang Diyos nakikitungo sa ating lahat. At iba-iba din po tayo before the eyes of God. Pero God, out of His grace, graciousness and love and mercy, tayo po ay pinakikitunguan niya ng ayon sa kanyang perpektong karakter. So ito po yung dapat na matutunan natin. Hindi po dahil small church po tayo, community church, okay na kami. But in reality, maaari na merong ngit-ngit sa puso ninyo, sa inyong kapwa. Hindi man ito nakikita, naririnig, na-experience o nararamdaman ng iba, pero kung meron po kayong ngit-ngit sa inyong mga puso, ito po ay kasalanan. Dahil ang nakakakita nito ay ang ating Panginoong Diyos. At dapat pong baguhin natin yun. Hindi ko naman sinabi sa kanya na nainis ako sa kanya eh. Hindi, pero nainis ka pa rin. And the Lord knows what's in our hearts. And we have to see this truth na hindi dapat pala maging kind ako. Kaya kapag meron akong, minsan parang nainis ako, no? Lord, help me to be patient. Pray talaga ako kagad. Kasi hindi mo naman maiwasan yung emotions mo eh. Kaya tayo may emotion para malaman natin kung ano yung laman ng ating mga puso. Kung wala tayong emotion, hindi natin malalaman kung tayo ay tama bang lumalakad sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero the emotions are there, given to us by God, para makita natin kung ano yung laman natin. At dapat maging sensitive tayo. Kung tayo ay parang naiinis, kung tayo ay impatient, kung tayo ay parang, alam mo yun, nafe-feel ko ito sa aking kapwa, parang naiinis na ako sa tawa niya. Parang nawawalan na ako ng pasensya. Alam mo yun, parang, hindi, dapat wala po yun eh. Lord, palitan po ito ng may pag-ibig sa aking kapwa. Naunawaan niyo yun? Yung po yung use ng emotions, ha? Ang use ng emotions ay hindi para mag-dwell kayo sa emotions ninyo. Ay, galit ako, dapat lang, nakakagalit talaga siya. Hindi, galit ako, Lord, pinakita niyong galit ako sa puso ko, Lord, patawarin niyo ako dahil hindi po dapat ako nagagalit. Kundi dapat po nag-respond ako with love. Lord, naging impatient ako, Lord, minsan mag-ano pa ang isang Kristiyano eh. Dapat lang maging impatient ka, nakaka-impatient naman talaga siya. Hindi po. Inalaw ni God yun para tayo makita natin at makonform po tayo sa ating Panginoong Diyos. At sa pagkatapos po ni Paul, kung ang topic po is about relationship, character po natin in terms of relationship, sabi nga ni Paul in verse 14, above all this, put on love. Ang galing na writer tong si Paul eh. Sabihin niya isa-isa lahat ng mga characteristics na ito, but in the end, be loving. Okay? Which binds everything together in perfect harmony. If I love you, I will have compassion. If I love you, I will be kind. If I love you, I will be humble. If I love you, I will be meek. If I love you, I will be patient. If I love you, I will bear with you. If I love you, I will forgive you. Ang galing ni Paul eh. So ibig sabihin, kapag tayo ay hindi naging compassionate, naging kind, o naging proud po tayo po ay walang, huwag yung sasabihin, love ko siya. Nainis lang ako. Ay, hindi po joke po yun sa akin kapag ganun po yung sasabihin ninyo.
Dahil ang panawagan ng Panginoon is for you to be compassionate, to be kind, to be humble, at yun yung manifestations po ng tunay na pag-ibig. Kung mahal kita, I will be compassionate, I will be kind to you. Nakukuha niyo po yon? Simple lamang po ito, and I do hope makita po ninyo ang katotohanan ito. Bilang isang mananampalataya, ito ba ang karakter na isinasabuhay mo sa iyong kapwa? In truth, hindi ako ganito makitungo sa aking kapwa. Pero noong ako po ay kinaawaan ng Diyos, ako ay kanyang unti-unting binabago upang ako ay lumago sa wangis ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Alam niyo ba, nagpa-flashback sa akin yung minsan may mga time na hindi ako naging kind sa kapwa. At nakikita ko po yun, minsan nga parang hindi ko naman parang hindi ako naging kind, pero nung binalikan ko yung ginawa ko nung araw na yon, oo nga, no, hindi ako naging kind. Pero parang kind yung pakikitungo ko, pero parang hindi. Alam mo yun? Kasi dapat po nakikita natin yun sa ating buhay. Hindi po tayo magiging perfecto, pero dapat po maging aware po tayo sa ating karakter. Kung paano po tayo makitungo sa ating kapwa. At para sa inyo, nakatulad ko na kinawaan ng Diyos, nawain nyo ding makita ang karakter na ito sa inyong buhay. Gusto ba ninyong maluwalhati si God? Parang wala Okay lang, sige. Pag-pray ko yun para sa inyo. Siyempre, lahat po tayo nais po natin maluwalhati ang Diyos. Bilang Christian, isabuhay mo ang mga karakter na ito sa tulong at biyaya ng Diyos. So ano nga ba yung compassion or compassionate heart? Sabi po sa Launida, to show mercy and concern with the implication of sensitivity and compassion. Have mercy, to show compassion, mercy, tender. Sabi po ni Martin Manser sa Dictionary of Bible Themes, sabi po niya, compassion, a quality of care and sympathy, characteristic of God and Jesus Christ. Sabi niya, ito yung karakter ng Diyos at ng ating Panginoong Jesus, usually shown in acts of kindness. So, ibig sabihin, yung compassion and kindness, hindi po magkalayo yan, dalawang yan. Palaging magkasama yan. Okay? And consideration towards those in any kind of difficulty or crisis. So, ang tuon ng compassion ay para sa mga tao na dumadaan sa sitwasyon na mahirap o may mga pagsubok sa buhay. Siyempre, yun po yung pagpapakita natin na character ng compassion. May kasalanan siya, be compassionate to that person, but hindi naman to the point na okay lang yung kasalanan mo. Kailangan mo siyang i-correct sa kanyang kasalanan. Okay? So, importante po na makita po natin yung compassion na ito sa ating buhay. Okay? Kung meron man tayong kapatiran na nasa sitwasyon na may problema, sitwasyon na mahirap, sitwasyon na may pinagdaraanan, we are to show compassion. Ang isang kapatiran ay nasa pagsubok o suffering, paano ka makikitungo sa kanya? Ang isang kapatiran ay nasa sitwasyon na hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan, paano ka tutugon sa kabulagan niya sa kasalanan? Ang isang kapatiran na nagkamali o hindi naintindihan ng kanyang ginagawa, paano ka magpapakita ng compassion sa kanya? So marami pong ganito. Parang kunyari, sa asawa ko, hindi niya alam yung ginagawa niya, mali-mali. So, syempre dapat maging compassionate ako sa kanya. Ganun din sa anak ko. Kung may ginagawa yung anak ko na hindi niya naintindihan o mali, then I have to be compassionate. Hindi ako yung dapat, mali ka. Alam mo yun, yung parang bubugbugin mo, sasaktan mo, kaya sisigawan mo na lang, o kaya sasabihan mo ng mga bagay na hindi magaganda. That is not compassionate. Hindi po tama na ugali po na magpakita po kagad ng galit o impatience sa isang kapwa, kundi tayo po ay tinawag na maging compassionate. Ano man ang nagawa niya, dapat po tayo magpakita ng compassion. In reality, madaling sabihin na magiging compassionate ako sa aking kapwa. Di ba? Siguro kung hindi ko i-explain yung problema ng compassion, isabihin niya, okay. Siguro nga pag binasa niyo itong Colossians 3:12, okay, magiging compassionate ako. But to look at your heart at yung ating pamumuhay, siguro makikita ninyo na hindi po ganun kadali i-apply ito sa ating buhay. Dahil sa maraming relasyon po meron tayo, ito po ay tunay at palaging masusubok. Kaya naman po ito ay ipinagpapautos ng ating Diyos na ating isabuhay. Dahil hindi po natural sa atin na maging compassionate. Diba? Totoo ba yon? Hindi po tayo natural na compassionate. At kaya nga po ito inuutos sa ating lahat. Kaya nga tayong lahat ay guilty sa kasalanan po na hindi po compassionate sa ating
kapwa. Siguro magiging thinking ninyo, Brother Jay, paano nga ba ako at bakit nga ba ako hindi nagpapakita ng compassion sa kapwa? Ito po yung aking mga naisip at ito po ay basihan din dahil sa aking sarili. Okay? Mahalaga po na makita nyo din nawa ito. Hindi po ito exhaustive. Marami po siguro dahilan na maaari kayong maisip. Pero siguro, ito po yung ibang mga bagay na naisip ko. Okay? Wala tayong compassion sa ating kapwa kapag bias tayo sa tao. Alam niyo yung bias? Meron po tayong kinikilingan. Okay? Ito, paborito ko tong taong ito eh. Kaya ito, hindi ko siya, bahala siya sa buhay niya. Yung po yung bias. Okay? Pag hindi natin kasundo o kaklose sa isang tao, ayaw kasi natin sa kanya, kaya hindi tayo magkapakita ng compassion. Hindi ko siya kaklose eh. Pero ang panawagan po sa atin, this is a command to have compassionate hearts. Para kanino? Sinabi ba dito, to your close friends, to your family, to your best friend, to everyone. Whether it may be Jew or Gentile, may it be an unbeliever, tayo po ay tinawag to have compassion on them. Okay? Pangalawa, siguro na another reason kung bakit hindi po tayo nagpapakita ng compassion is kapag puno po tayo ng pride. Kapag mayabang po tayo, hindi po talaga tayo magpapakita ng compassion. Dahil ang tingin natin sa iba, dahil mahina sila o hindi sila katulad natin na may alam, dapat lang na nangyayari sa kanila. Bahala siya. Siya ang naghihirap. Mahina kasi siyang tao. So, because of pride, kaya hindi po tayo nagpapakita ng compassion sa ating kapwa. Pangatlo, okay, kapag nakatuon tayo sa sarili nating rights. Ito po, mahalaga po ito, no? At nabuhay kasi ko dati din, nung unbeliever pa ako, even nung start pa ako maging Christian, para puro ko rights. Alam mo, hindi, rights ko to eh. Ito dapat ginagawa ito sa akin. Ito, alam mo, yung rights person. Okay? Ito ang madalas na hindi nakikita actually ng marami. Kasi rights ko ito, dapat ko lang gawin ito. Okay? Okay lang na ganito ako kahit na nakakasakit ako ng kapwa. Ganun po yung thinking ng mga tao na mataas ang rights sa kanilang sarili. Kahit na hindi maganda ang maipakitang ugali sa ibang tao, basta ma-press lang niya yung kanyang rights. Kapag puro rights ang nasa isip po ng isang tao, hindi talaga ito makakapagpakita ng compassion sa kapwa. Dahil ang tingin niya, siya ang dapat na pinapakitaan palagi ng compassion, hindi ang iba. Kasi rights niya yan eh. At kung kayo ay taong puno ng rights, repent about it. Okay, later on, I'll be sharing something about that. Another reason kung bakit hindi po tayo nagpapakita ng compassion is yung pagiging judgmental po natin sa ating kapwa. Ito yung mga taong mapaghusga. Okay? Kasalanan naman niya yan, bahala siya. Ba't ako maaawa? May ginawa siyang ganyan. Alam mo yun, nag-judge ka agad, hindi mo naman alam yung buong konteksto. Kaya, sige, nagkasala siya, nagkamali siya, then why will you judge that person? Tayo itinawag to be compassionate sa kanya at pakitaan natin siya ng tamang pag-uugali. Another reason is wala pong empathy. Okay? Ito po yung taong indifferent. Pag sinabi pong indifferent, wala po siyang pakialam sa iba. Attend ako ng church, pag lumindol dito, takbo na ako, bahala na yung iba dito. Ano yun? Kanya-kanya na to. Ano yung wala siyang pakialam? Hindi niya iisipin o bibigyang oras na unawain o intindihin ang sitwasyon ng kanyang kapwa. Siguro ba nga, pag may tumumba dito, baka titignan lang. Yan po yung walang empathy. Okay, yung indifferent, wala pong pakialam sa kapwa niya. Sana hindi po tayo ganito dahil nakakalungkot po kung kayo po ay taong walang empathy. And lastly na naisip ko is selfish lang talaga. Okay? Ito yung tao na nakatuon lang palagi sa kanyang sarili. Basta't ako ganito. Basta't makuha ko yung gusto ko. Ang importante ako. Wala akong pakialam sa iba. Kaya hindi niya nakikita ang pangangailangan ng iba dahil nakatuon lang siya palagi sa kanyang sariling buhay. Ito ba ang naghihinder sa inyo na mamuhay na may compassion sa inyong kapwa? Inyong ipanalangin na makita ninyo ang inyong puso, ang dahilan kung bakit ka walang compassion. Isipin po natin yun, bakit nga wala akong compassion? Kung nabanggit ko ang isa sa mga dahilan na ito, then what you are to do is to repent and ask the Lord to renew your heart. At tunay na mamuhay na sinasalamin ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Paano ako mamumuhay ngayon ng may compassion? So alam ko na, yung reason, at least nakapagbigay ako ng idea sa inyo, siguro meron pa kayong iba na iisip ngayon, and tignan po ninyo yan at i-repent po ninyo. And ibabaliktad po natin yung ating
question. Paano ba ako magpapakita ngayon ng compassion sa ating kapwa? So babaliktarin ko lamang po yung aking ibinigay. Kung una, bias ka, then show no partiality. Okay? Huwag tayong maging bias. Ituring natin ang bawat isa na pantay-pantay. Huwag po tayo yung parang circle lang kami. Kunyari daw, Golden Splendor, kami lang to. O kaya widows, kami lang to. Young adults, kami lang. Hindi, love one another, have compassion. Kaya ipakitaan po natin ang bawat isa ng may pag-ibig. Hindi po tayo grupo-grupo. Ito po yung sumisira sa church eh. Yung grupo-grupo, masaya po ako na may grupo po yung mga Golden Splendor. Ayoko sabihin matatanda. Okay? Pero sinabi ko din naman. Okay. Golden Splendor na lang, sorry. Okay, alam mo, masaya ako na magkakasama sila, masaya ako pag magkakasama yung mga young adults, masaya ako kapag magkakasama yung mga youth. So yung mga grupo by cell, I'm happy for that. Pero when we show compassion, dapat sa lahat. Okay? Kung kunyari, pag-i-pray ko lang yung ka-cell group ko. Hindi ko naman ka-cell group yung Kingsmen na yan. Si Pastor Jay nang bahala dyan. Hindi po, we are to show compassion sa bawat isa, no partiality. Sabi nga sa James chapter 2 verse 1, "My brothers, show no partiality as you hold the faith in the Lord Jesus Christ and the Lord of glory." Wala pong favoritism. Kundi dapat po maging pantay po ang pananaw natin. Ako po pantay po ang pananaw ko sa inyong lahat. Wala po akong pini-favorite sa inyo. Meron lang akong favorite asa rin, pero wala po akong pini-favorite sa inyo na alam mo yun, mas angat itong taong ito sa akin dahil ito'y ganyan, ito'y... Hindi, lahat po kayo ay mahal ko. Okay? At yun palagi kong pinagpipray na, Lord, ayoko po na magkaroon po ng favoritism sa church. Dahil lahat po na narito ay aking mga kapatiran. Okay? Pangalawa, kung tayo po ay ma-pride, okay, grow in humility. Tayo ay hindi perpekto. Kung ano man ang ating nagagawang mabuti, ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Huwag maging mapagmataas sa kapwa. Yan yung number 1. Never think of yourself highly. Yun yung prayer ko eh. Lord, in reality, ang dami ko natututunan, pero Lord, help me to be humble. Everything that I know is by your grace. Hindi ko pwedeng ipagmayabang ito. Okay? Hindi ko pwedeng i-press on yung aking alam sa inyo dahil maaaring hindi nyo pa naintindihan yung mga naintindihan ko at kailangan nyo pa ng time to understand. Di ba? Kaya parang yung example nung binigay ko kanina, yung nag-question, na parang nai-irritate siya, naiinis siya, sa loob-loob ko lang gusto ko sana, it's because of your pride. Because he's new eh, bata pa lang siya eh. At kapag matagal ka na sa ministry at matagal ka na nakakasama ng mga tao na matitigas ang ulo, you would understand na, Lord, kasi hindi niya naintindihan eh. Then magkakaroon ka na ngayon ng compassion sa kanya. Unawain mo ngayon yung kanyang sitwasyon, kung bakit ganito siya. Dahil hindi lahat ng tao ay pare-pareho. So, you are to be humble. Kung ako, Lord, I thank the Lord, if I have grown in my faith by your grace, siya, Lord, wala pa eh. Kailangan niya ng tulong. So, be humble. Kaya nga yung sinabi niya, alam ko, naintindihan ko, but siya hindi niya maintindihan. Pride kasi yun eh. Hindi niya naintindihan kasi nga may sin pa na nagbablock para maunawaan niya yung katotohanan at tulungan mo siya dun sa sin na yun na maunawaan niya para magkaroon siya ng understanding at ma-enlighten siya sa kanyang kasalanan. Kaya nga po importante, nag-grow po tayo in humility. Ephesians 4:1 and 2 sabi dito, "Therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love." So, grow in humility. Okay? Kapag mayabang ka, hindi ka talaga magiging compassionate. But if you are humble, you will show always compassion to other people. Next is serve one another in love. Okay? Huwag ka nakatuon sa rights mo. Kung ikaw ay rights person, serve one another in love. Kundi tayo ay maging biblical sa ating pag-iisip, kung ano mang rights mayroon tayo, inyong tatandaan ito ay mula sa Diyos at gamitin natin ito ayon sa nais ng Diyos at makakabuti sa ating kapwa. May rights, opo, totoo po yun. Pero ang rights na ito ay hindi dahil sa atin. Ito ay rights na pinagkaloob ng Diyos. So kung may pinagkaloob sa atin si God na rights natin, gamitin natin ito in a right way.
that will glorify God and at the same time will serve other people. Katulad ni Jesus, siya ay Diyos, nagmamay-ari ng lahat, pero si Jesus ay namuhay lamang ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi sa Matthew 20:28, even as the Son of Man came, not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So, gayahin natin si Kristo. Si Kristo, Diyos. Pwede niyang i-press yung rights niya. Pero hindi. Pwede niyang parusahan lahat ng mga tao na kumalaban sa Kanya, pero hindi niya ginawa. What He did is that He served. Serve one another. Love one another. Another point na dapat po natin maging application is do not judge others. Huwag po tayo maging mapaghusga. Maging understanding tayo sa ating kapwa. Huwag tayo mag-iisip ng masama laban sa kanila, kundi ang mga bagay na mabuti ay may pagtitiwala. Kundi ng mga bagay na mabuti at may pagtitiwala sa ating Diyos. Meron ako nakausap one time. Every time na nakakausap ko siya, paragi siyang make comments sa iba. So one time, nung kausap ko itong taong ito, dahil sinabi ko sa kanyang a-attend ako sa First Baptist Church, ay, may nalaman ako dyan, may pinakinggan akong podcast niya. Tapos parang ang yabang ni Heath Lambert. Parang ang palagi niyang sinasabi kung paano naging yung church nila, yumaman ang church nila. Tapos, okay, hindi ko pa napakinggan yung podcast, sabi kong ganun sa kanya. But I will look into it. Pero it's hard naman to say it. Kasi, syempre, kung si Heath Lambert may problem in terms of his character, nandoon si Ernie Baker. Di sana kinorek siya ni Ernie Baker. Nandoon si Martha Peace. Member niya si Martha Peace. Di dapat kinorek siya ni Martha Peace. Naalala ko pa nga, nung kausap ko si Martha Peace before, kausap namin as a group, si Martha Peace, nag-share siya na tamang, we have a new pastor and he's very young. Si Heath Lambert ngayon, nung nag-start siya sa First Baptist. Tapos parang kinakabahan daw siya kasi daw napakabata. But he's so good. Yun yung palagi niya. Kaya nga nung sinasabi niya ngayon sa akin yun yung judgmental na thinking. Hindi niya inaalam muna yung buong konteksto. Kaya nga nung first night namin, nung in-explain ni Heath Lambert yung history ng church, and there are five levels of history na ibinigay siya at that time, nakita ko kung bakit. Hindi ko napakinggan yung podcast, pero nakuha ko na yung konteksto niya. So, we are not to judge unless alam nyo talaga yung buo. Minsan hearsay lang eh. And judge, narinig ko nga yan, sabi nung iba, ganito yan. Do not judge a person unless nakausap mo siya, nalaman mo yung buong konteksto, nalaman mo yung buong storya, doon ka ngayon magbigay ng iyong judgment. Pero kung hindi, wala kang alam, di mo nakausap yung tao, di mo alam talaga yung buong background, then do not judge. Sabi nga sa Luke 6:37, judge not and you will not be judged, condemn not and you will not be condemned, forgive and you will be forgiven. Huwag po tayo kagad mag-isip, ganyan yung ugali niyan eh. Hindi dapat yan tulungan, hayaan mo siya. Paano mo nalaman na ganyan talaga ang ugali niya? Nakausap mo na ba siya? Kaya minsan, hindi po tayo nagkapakita ng compassion kasi napangungunahan tayo ng prejudice natin. Alam mo yun, napapangunahan tayo ng iniisip natin. And I have seen that many times in the church. Nilan dito, maging in hierarch. Meron ako mga nakakausap doon na kinakaunselan ko din in hierarch. Okay, you were judged. Dahil hindi ka naman pala kinausap na itong taong ito. Then do not judge. Kaya minsan nawawala ng compassion eh. Okay? Lastly, second to the last, show empathy. Understand other people's situation by asking questions. Paano mabibuild na magkaroon ka ng concern sa kanila? Then ask questions. Kausapin mo sila. Ano ba nararamdaman mo? Ano ba ang sitwasyon mo? Bakit ganito naging sitwasyon? Para magkaroon ka ng understanding at then ipag-pray mo na, Lord, bigyan niyo po ako ng puso na magkaroon po ako ng empathy sa taong ito. Listen to them sa kanilang kinakaharap na mahirap na sitwasyon. Okay? Mag-offer ka ng tulong sa abot ng makakaya mo. Ipanalangin mo siya bilang kapatiran. Sabi nga sa Romans 12:15, at ito po mahalaga, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. May isang kapatiran na naghihirap, okay lang, bahala siya. Hindi po, weep with those who weep. Okay? And lastly, ano bang kabaliktaran ng selfish? Okay? Selflessness. Okay, nahirapan akong isipin ito kanina. Pero sabi po sa Philippians 2:3-4, at ito po ay napakalaga. Okay, Philippians 2:3-4,
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Tignan po natin yung kapakanan ng ibang tao. Nasaktan ko ba siya? Kung ito ba sasabihin ko, bago tayo magsalita sa kanya, kung ito ba sasabihin ko, ito makakasakit ba ito? Kung ito ba sasabihin ko, ito makaka-encourage ba ito? Kung ito bang mga gagawin ko sa aking kapwa, ito ba ay makakapagbuo ng aking relasyon dito sa ating mga kapatiran? And then we are to look at it. We are to be selfless. Huwag po tayo maging selfish na parang ang tingin natin lahat ng ginagawa natin tama. But we are to look at it. Kasi ako minsan nakikita ko yun. Minsan parang nasabi ko, then pag-isisihan ko in the end, na dapat pala hindi ko nasabi ito. Dapat pala hindi ganito dahil hindi siya nag-promote ng unity dito sa church. Hindi siya nag-promote ng unity or love for others dahil naging selfish lamang ako. But we are to be selfless. Hindi exhaustive ang list na ito, pero mahalaga na sama-sama tayong lumago sa karakter na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga pinili sa kaligtasan. Ikaw nga ba ay isang mananampalataya? Put on compassionate hearts. Let me end with God's compassion and Christ's compassion in the Bible. Dahil tayo itinawag sa Colossians 3:10, have put on the new self which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Bigyan ko lamang po kayo as we end ng Bible verses about God's compassion. Number 1, Exodus 34 verse 6, then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness. Psalm 103 verse 13, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. Daniel 9 verse 9, to the Lord our God belong compassion and forgiveness, for we have rebelled against him. Kung ang ating Diyos ay Diyos ng compassion, siguro mahalaga na makita din ito sa ating mga buhay. I pray na maging panalangin ninyo ito araw-araw na tulungan kayo ng Diyos na maging compassionate sa lahat ng tao na inyong makakaharap. Lastly, Christ's compassion. Paano nga ba isinabuhay ni Jesus ang compassion? Una, in supporting the weak. Luke 18:16, but Jesus called for them, saying, permit the children to come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. So dito nagpakita po siya ng compassion sa mga bata. Minsan tayo, kapag ang mga bata, naiinis tayo. Ang gugulo ng mga to, ang iingay. Hindi, the Lord Jesus Christ showed compassion. Dalhin niya sila dito. Okay? Second is healing the sick. Matthew 14:14, when he went ashore, he saw a large crowd and felt compassion for them and healed their sick. In comforting the bereaved. Luke 7:13, when the Lord saw her, he felt compassion for her and said to her, do not weep. In feeding the hungry, Matthew 15:32, and Jesus called his disciples to him and said, I feel compassion for the people because they have remained with me now 3 days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way. Ngayon, parang I feel compassionate sa inyo. Kasi uuwi kayo ngayon. Papakainin tayo ni Sister Diana. Joke lang po yan. Okay? In finding and forgiving the lost, Matthew 9:36. Seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. And lastly, in giving rest to those who are burdened and abandoned. Mark 1:40-41. And a leper came to Jesus, beseeching him and falling on his knees before him and saying, if you are willing, you can make me clean. Moved with compassion, Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing, be cleansed. At marami pa pong passages na ating makikita sa Bible patungkol po sa compassion ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesus. Nawa sa halimbawa ng kanyang buhay, ng ating Panginoon, ma-encourage tayo na atin niyang sundin ang karakter ni Jesus. Lumago sa wangis ng ating Panginoon at lubos natin siyang maluwalhati. Kung ang Diyos Ama, pati ang Anak ay naging compassionate sa lahat, tayo na pinili ng Diyos sa kaligtasan, tinawag sa kabanalan at pinakamamahal niya,
Kanyang ibinigay din po ang banal na Espiritu sa bawat isa, sa bawat mananampalataya upang kumilos sa atin at maisabuhay ang karakter ng Diyos ng compassion. Hindi ho imposible na tayo po ay lumago in compassion dahil nasa atin po ang banal na Espiritu. At siya'y kikilos sa atin upang magawa po natin ang ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Nawa simula ngayon, tayo ay maging compassionate sa lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you for this great reminder. Thank you, Lord God, dahil sa bawat pagtuturo po ninyo sa amin, sa bawat salita na inyo pong inihahayag, ay nagiging malinaw po sa aming lahat. And we are all guilty, O God. We are not compassionate. We are not kind. We are not humble. We are not meek. We are not patient. And Lord, baguhin niyo po ang aming buhay. Mahalaga po na kung kami ay nagpo-profess, nagsasabi na kami ay isa na kay Jesus, buhay na kay Jesus, dapat po itong makita din sa aming mga buhay. Napakahalaga ho na makita ang inyong karakter sa amin. Hindi lamang alam ang inyong salita, kung hindi ang maisabuhay ito. Lord, salamat po dahil sa bawat pagtuturo po ninyo, hindi po kayo nagkulang. Kung paano po ito maisabuhay, kung paano po namin titignan ang aming mga puso, dahil ninanais nyo nga po ang bawat isa na tunay na lumago sa inyong imahe, sa wangis po ng inyong anak na si Kristo Jesus. And only by your grace, Lord, amin pong itong magagawa. And we pray, Lord God, that you will have mercy upon us and that you will grace us, O God, to have compassionate hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you.